Okay, great. Ayan, so bago tayo mag-start, pray muna tayo. Okay, Father God in heaven, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for all the core, Panginoon, that you made us available. Sana po, Panginoon, ay be with us, be in our midst, Panginoon. Help us to listen, Panginoon, share our thoughts, Panginoon, at above all, sana po lahat ng magiging decision namin later will be according to your wills and plans, Panginoon. According to your words, at kayo sana yung maging center at mag-glorify lang dito sa magiging meeting namin na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And we surrender this time to you, Lord. Kayo po yung manguna sa amin kung ano po yung gagawin namin sa PWD Fellowship, even the cases that pag-uusapan namin, Panginoon. Kayo yung magtaas, mag-glorify at masunod, Panginoon, sa aming uh, meeting na ito. Thank you, Lord. Above all, we surrender it all to you. May your will be done, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. All right. So, ano ba tayong topic? Bukod dun sa, siguro, since yung latest ay yung, yung paghingi-hingi, like ni Harold, ni Egay, si, yung dati si Ate Trixie, and then Vicente. So, ano ba yung pwede nating mapagkasunduan doon? Kasi previously, we have, kung hihingi sila is magsabi dun sa PWD Fellowship. Hindi sila mag-go dun sa individual persons, di ba? Kasi nga, alam naman natin ang reason na tayo ay may kanya-kanyang struggle and pangangailangan din. Ayun. So, maybe we can, ano muna, kung anong gagawin dun sa each person or meron kayong topic that you want to start with. Pwede kayong mag-unmute ng mga ano nyo, or kahit hindi nyo na i-mute para makapag-exchange tayo ng kwentuhan. Sige po, Kuya. Hello. Sige, bro, Don, go. Kasi kung ganyan kasi naman kadalas na pinagsabihan na yan, hindi na yung mga bata yung mga yan. So, alam naman, saka yung mga yan, may mga pamilya yan. Dapat sila yung iyan natin, hindi dapat tayo dyan. Ano bang dapat yan natin dyan? Pinagsabihan na natin yan. Kasi kung gagawin nila yan, para sa akin, hindi yung bagay. Ayan nga. Kasi may tawag ka. Hello, Jen. Oh. Sige, paano lang kayo? Hindi dito ako sa taas eh. Hindi, sabi mo lang, bisita kami ni Kuya Don. O di pasok na lang daw. Kaya sabi mo, pasok ko na lang. Pinapasok na po ako. Harold, lunch off meeting muna ako kasi nandito yung pinsan ko, maghahakot kami. Okay. Bye. Okay, sige. Thank you, bro. Thank you. Ayun. So, how about you, bro, Mark? Anong masasabi mo dun, bro? Ganun din sa akin. Medyo ko kay Kuya Dandan. Kasi nga po, after ng napag-meetingan po natin, yung mga nag-chat talaga sa akin, pinaforward ko kung mapapansin niyo po sa group chat natin. Oo. Pinaforward ko doon, screenshot ko para Kasi, yun nga, nasanay pa rin na ganun eh.
Although chinachat ko na rin sila na mag-chat kayo sa GC, ganyan po. So, ganun pa rin. So, so siguro, live pa, i, ano na tawag nito. Yung napagkaso natin before, di ba? Meron na Mm. tayong ano eh. Pero yun, majority pa rin ako kung ano yung, kung ano yung mapagdesisyon na natin, yung will pa rin ni Lord. Kasi as much as I am concerned din po na siguro sa din sila sa point of view ko po kasi sa preaching natin, sa devotion natin na papahaginan din natin kahit kaunti pero still the same po eh. Oo. Siguro okay lang sa akin yung load. Okay, we can commit Mm. natin yan. Basta sa fellowship for God, pero yung in need siguro pag always, parang ibang usapan na yon. Pero kung Okay. sa inyo, it's okay kung anong ano nyo po. Ito ang sinabi niya doon, kung may capacity ka nga para humingi, then kumbaga ganito, teach them how to fish, Yeah. then rather giving them the fish. Pero Mm. yun nga, question pa rin yung heart natin. Yung heart pa rin natin give. Wala namang ano. Pero yun lang yung sa akin. Sige po, sa last take po. Salamat po. Oo, yun, agree doon. Kaya nga natulungan natin na mag-ambagan tayo para bigyan siya ng puhunan dati, di ba? If I'm not mistaken, 2 beses natin binigyan. Tama ba? Tapos sabi mo, binigyan mo pa in Opo. one instance din. Tama ba? Oo, may mga instances pa na iba-iba yung pag ano ko noon eh. Para lang Mm. sa ano ko lang na, na galing din naman tayo doon eh. Kaya ano, pero Yeah. pag ganon, hindi ko alam kung tama pa ba yung ano natin. Sige. Oo. Kaya nga, kumbaga naka-3 na naman tayo. We really tried. Ay kung hindi niya mapaglago yung binigay natin, I mean, pinag-meeting ko pa nga siya doon sa isang may kapansanan din na nagtitinda ng balot, 'di ba nung una ah, na yun ay naka-wheelchair din. Kumbaga mas malakas pa si ano si Harold na ano. So natulungan naman siya, naturuan siya pero kumbaga hindi niya na-sustain. Bakit naman to yung brother dati natin nakasama namin sa God is Able, nasa-sustain niya, may anak din siya, nasa-sustain niya pa yung kanyang 3 anak ba yun? O 2 na pag-aaral, di ba? Kasi yan, masipag siya, nagbabalot di ba? So, hindi naman sa kino-compare, but I think yung effort niya to na makapag-provide ay hindi niya ginawa yung paraan, no? So kung sa gano'n na 3 beses na natin siyang binigyan, I think we need to kasi baka ah, lagi naman natin siyang sinasabihan but tuloy pa rin. Ako nga kinukulit, sinabihan ko na siya na huwag kang tumawag kasi nga yung Facebook namin ay isa lang sa aming mag-asawa at mag-asawa kami, minsan ay nagda-drive pa yung asawa ko. So please naman, huwag mong tawagan. Kaya ano lang, ah, message na lang, 'di ba? And sabi ko nga rin, 'di ba, mayroon tayong na, yun lang sa PWD magsabi. And then eventually, people will, kung yun ang nasa heart nila, they will help. Pero kung hindi, nakatulad mong yan, puro hingi ka na lang,
Diba? Parang hindi na makatarungan. And we are teaching you para lalong maging tamad. So, yun din ang ano ko. So, siguro, we should check our option regarding Harold's case. Diba? Yan. How about you, Bro Angel? Ano masasabi mo? Ayan, Bro Mark, sige. You can unmute. You don't have to, Yes. Thank you, sir. Oo, kasi mm, ito si, di ba, si Ate Trixie, part of, ano na rin, PWD Fellowship. mm, Ayaw ko rin na rin sana i-mention to eh. Di ba, nagpapatulong yun noon about pamasahe, gastusin doon sa may nilalakad siya para magkaroon ng pension para sa gamot niya mm, mm, at nagkaroon pa ng mga family problem daw. Binigyan ko rin po yun eh. Nabigyan ko rin po siya. mm. Tapos Ilang beses? nabigyan siya, I think 2 times. Mm, Ah, ah, nung pangatlo na po, sabi niya, about sa work yon, bigyan niyo na pa akong pinipilit pa po ako na ano eh, kung sabi niya sa akin, kasi malayo daw yung i-exama niya sa work yon, oo, yung tama. pangalawa. Diyan Binigyan ko din po, natin yan. oo, ganito ganyan na, negative na yung ano. Tapos yan, yun, umalis na siya. Umalis na po siya sa ano natin. Group So, chat. alam mo yun, pag i-compare natin kay ano, Tatay Harold, parang I don't think psychologically they can understand yung mga sinasabi natin sa Mm, kanila or ano, kasi nasa Bible yung ano natin eh. yan nga. At saka pangalawa po, i-compare naman si Tatay Egay po, hindi ko ano sila, hindi ko sila maintindihan talaga kung bakit ganon. Tatay Pero Egay, kay Harold muna tayo. Kay Harold sige, muna tayo. sige Para po. isa-isa natin i-treat individually kasi kanya-kanyang case sila eh. Okay, sige po. Okay na po ako, sir. Yun. Hindi naman tayo nagdadamot, di ba? Hopefully, napipil nyo rin na hindi naman tayo nagdadamot. But we just want to be a good steward ng budget natin. And people will come to us na asking help. O kaya nga na ano ko kanina na baka tinuturuan natin silang maging tamad like Harold is doing. So kaya nga we have to na mga option natin kung anong dapat gawin. Ayan. So Brother Angel, how about you, bro? Opo, kay Brother Harold, medyo aware si Kuya Mark sa experience ko kay Brother Harold. Pero parang nagpupumilit di ba tayo na maintindihan at Mm-mm. tama yung puntos ni Kuya Mark. Nasabi rin ko rin to kay Kuya Mark at the end, kahit gaano kasakit, ka-unfair yung ginawa ni Harold during that time, ay parang naintindihan ko pa rin na we have to understand na ano may sadyang may ganong mga personality tao na pangalawa, may sadya sigurong sabi nga ni Kuya Mark, hindi na niya maintindihan maari ang tama, maka-epekto rin Mm-mm. sa kanyang stroke. Yeah. At parang yung question na ginagawa natin ng part given, ang question na lang is pag ganong klaseng tao, yung personality, not to the point of judging him, pero accepting ba na ganon siya eh. So, ang akin, para bang pwede pa tayong magbigay kung sino. Kung kaya, ikaw na po nagsabi na it's better to give than to receive. Andun na yung principle na yun. Kaya lang ang akin, ang inaalala ko, inaalalayan ko, kung sa group chat palagi pag-uusapan yung paghingi at pinopost natin na binibigyan naman natin, dumaan din ako sa point na kaya sila nakakonect sa akin kasi nagre-respond ako doon sa paghingi na hindi ko naman, siguro wala pa that time ang sistema. So, pag nagbigay ka, parang susundan ka nila yung individual approach.
So, Mm. only to realize at the end na parang feeling ko, hindi ako nakakatulong sa mga to. Yeah. Parang gusto kong i-stop, pero makulit. Mm. Pang gusto mong tumulong, parang nabigay na lang ako ng konting katwiran ko talking about Harold na, okay, tutulungan ko to. Though mali pa rin naman siguro on my part, pero in a sense ba na ipakita niyang honest siya kasi Mm. baka mali po ako ha, pasensya na po, pero Oo. hindi siya nagsasabi minsan ng totoo. Parang may mga grounds na nahuhuli ko na hindi yung anak niya ang nagte-text siya. Oo. Kino-confront ko siya na walang masama na humingi. Ang importante yung totoo, ano yung sitwasyon. That's Yun true. lang naman hiningi ko at doon ako medyo napasama pa. Kasi hindi lang kumbaga maraming beses ako nagbigay pero ang focus lang niya ay yung medyo demanding kasi ng konti. Oo So, nga eh. Yan kasi din ang ano kay Harold na bigyan mo na ako ngayon. Talagang kukonsensyahin ka. makulit Ah, parang ganun. ano So ako ang tawag doon? Mm. I believe kaya ng PWD, hindi na question yung fund meron kung sakaya natin. Ang question na Oo. lang, parang ako nababagabag ba ako na tama ba tong ginagawa ko? Kaya. Parang kinukonsinti ko yung pagsisinungaling, o yung parang Mm. makagawa, parang style ba na Exactly. ako nakita ko rin yung effort mo, Brother Lance, na Mm. wag nang data na lang ang ibigay. Bakit hindi ba Mm. niya pera talagang ibigay? Kasi parang Kaya nga. minsan parang pagkaramdam nga ng kasama ko rito palagi naka-online na may Mm. internet yan, may connection yan. So Oo. tinitrace ko, parang sa akin kasi is not the amount, is about totoo ba yung Honest. hinihingi ko, yung Mm. honesty. Medyo hindi dapat, pero partly, yung human nature natin, naghahanap tayo ng honesty na sincerity na kung anong hiningi, talagang doon mapupunta. Pero parang hindi yon. Parang Oo. style niya, inintindi ko rin sa anggulong, siguro desperate siya, wala siyang way para makakontribute sa pamilya niya. Yun Mm. lang. Paghingi, yung humingi siya minsan ng bigas, pang-ulam, baka yung away niya para ma-appreciate din yung pamilya niya. But hindi nga lang sa in a good point. Yeah. So may conclusion po kay Harold ay parang ako, kung i-share ko, mula nang Mm. inaway niya ako, tumahimik lang ako, blinak ko siya sa cellphone, at the end, ako konsensya ako doon kasi parang tinuturuan din ako ni God. Siya yung nagtitrain ng patients ko. Mm. In-unblock ko na siya. Baka hindi lang niya notice na naka-friend na uli ako Mm. sa kanya. Hindi na niya ako kinukulit, hindi na siya nagpaparamdam. Parang ganun. At nag-effort pa ako ng isa. Kasi nga, inahabol ko pa rin yung ideya na, di ba, yung sinabi sa Romans pa yun, na 12 na, as much as possible, have peace to everyone. Yes. So, sabi ko, si Romson, I mean, kung naghahanap pa tayo sa pangsolusyon, nakikinig si Brother Harold kay Romson, magkaibigan yun eh. Mm. Yung sila. So that time, may sitwasyon na pinaintindi ko kay Kuya Mark, kailangan ko ma-secure si Romson. Kasi si Romson, nagkausap palagi ang dalawa. At kung manotice niyo yung mga unang panahon na nag-observe ako, dinidimpensahan palagi ni Romson si Harold. Mayroon silang something connection. So parang inisip ko, baka si Harold hirap makinig sa akin o kung kanino, baka makinig Oo. kay Romson. Pero Ipaunawa pa ba ni Romson ba? Para hindi masyado siyang feeling attack or feeling, alam mo yun, judge. Mm. Di makinig siya kay Romson, na ipaliwanag naman ni Romson na ito ang sitwasyon, ito ang kaya, ito yung patakaran. Partly, parang nag-iisip pa rin ako na yung ma-revive or ma-keep si Harold. Ngayon, Mm. partly parang at peace ako kasi hindi na niya ako kinukulit, wala na kaming communication, hindi na ako natatakot, parang ganon. Pero mukhang nakarating sa kanya na ako, hindi na ako talaga magbibigay kasi sa direkta na ako sa PWD. Mm. Pinarating ko rin yun sa iba eh. Kaya wala na masyado nang ulit sa akin kasi sabi ko, ako'y sumusunod lang sa patakaran ng core group,
Hmm. For group na lang at mag-analisa kung sino ang bibigyan para parang ganun. Sa akin, kung tanong niyo po anong gagawin kay Harold, sa akin, katulad ng tinuturo sa CCF, pag hindi kaya ng isa, dalawa, kundi buong group na, pag hindi pa rin kaya, I believe yung step 4 na. Step 4 po ba yun? Medyo iparamdam yung tough love. Yeah. Wag na munang masyadong i-entertain. Baka tumahimik baka matuto. At medyo indirectly, pagsabihan si Romson para makarating sa kanya maganda nating motibo. Yun po. Yeah. That's good. Thank you, bro. Appreciate your inputs doon, Talagang it's really valuable yun. At sana ay makapag-decide tayo according dun sa will ni Lord talaga sa atin. So, yun, mamaya discussin natin yung mga options. How about you, Brother Mike? Brother Mike, nandiyan ka ba? Twins Heart? Ay, yes po, Sir Lance. Yes, bro. Hello po. Ano na po ako, agree lang po ako kung ano yung majority. Doon po tayo. Sir Lance. Oo. No problem Pero po sa akin. wala kang opinion doon. Wala na sir na sabi na po lahat. Good na po ako, good na po. Sir Lance. Thank Okay. you po. Praying na lang, praying. Sige, syempre, hindi mawawala yung prayer. Yes. Ayan. Thank you, bro. Thank you. So, siguro we need to check yung mga options natin na pwede nating gawin. Katulad ng mga sabi nyo, yung load, actually, kahit yung load, kaya ko pinupush na naging data. Dati kasi gusto niya cash. So, GG ka sa kanya. Pero, kumbaga, hindi naman, minsan, nakaka-join or may excuse siya. And then eventually, may wifi kasi yung kapitbahay niya na nagagamit niya. So, minsan, siya, para makakuha ng amount. So, kaya ang lagi kong is, I'm sending you the data. Kasi yung purpose nun, kaya lagi kong inuulit-ulit is maka-join ka sa 430 ng PWD Fellowship, maka-join ka sa unique, and then makapag-service ka kung ng sa tuwing Sunday. So, abot yun. Kung talagang gagamitin mo in the right Kaya lang, kung yun nga, syempre, pagpipitan, at saka sa kanyang naiisip lang na paraan, ay ganun lang. So, I think the load is okay. Sendan siya kasi nga sinisendan din naman natin yung iba. Pero data yung para magamit niya doon. And I think what I can do is also ask na kailangan mo ba ng data. So para release tayo doon sa na kung sasabihin niya yes, kahit may wifi sila doon na kailangan data, okay lang. Kasi kumbaga nasa kanya yung bola eh. He said yes. So it's sila ni Lord ang nag-uusap doon. So in our part is we want to encourage him to join the fellowship. Diba? Para And eventually, um, si Harold kasi kapag ka naka-fellowship mo, very limited yung kanyang yung kanyang sharing. 'Di ba? Kumbaga tanungin mo ng yes or no to, yes lang. Kaya yung mga tanong natin, how will you ganun, 'di ba? Para ma-elaborate niya yung kanyang sagot. So, yun, but depending dun sa sa paghingi niya, I think the best way is as the Holy Spirit lead to all of us. But for me, I case-to-case basis kasi um, anuhin na natin, wag na nating alisin dun sa budget ng PWD fellowship yung So kung ikaw ay may burden na magbigay, hindi naman necessary na malaking halaga or kasi it's between you and the Lord din eh. So ako for me, isasabihan the best is
sabihan ulit siya. 'Di ba? Isa rin yun sa option. And then other option of course is kung talagang ano, you violate the policy ng PWD fellowship is doon pinilapan nilang ano ay um, nakalagay doon na kung ikaw ay hindi magko-comply, well, ano na pwede kang i-remove, 'di ba? Kasi nagkakaproblema na tayo sa kanya eh, 'di ba? So, pwede natin siyang i-remove sa ano because in the first place, bago siya nag-join is alam naman niya, 'di ba? Kaya hindi lang naman first strike yung binigay natin sa kanya, nakailang strike din siya, 'di ba? So baka more than three. But syempre, as God gives us grace, so the best is to talk to him. Nakausapin natin siya. 'Di ba? I could give him a call and then kapag hindi nakinig, so i-meet natin siya with the core and then yun, kung hindi pa rin siya magano, we remove him dun sa I think it's like a due process. Ano sa palagay niyo? Yes, agree po ako kay Sir Lats. Yes po. Brother Lance, sana po ay kayo po ang kumausap. Hindi ako kakausapin ko talaga siya. So, isa yun sa action point ko na tatawagan ko siya. Aba, nararamdaman niyo naman po. Oo naman. Pray for me I will pray as well before the call. So may sinabi si Mark na yes po, hindi naman pumakagayon na laglag. Parang yung yung way niya po ay makuha. Hindi ka na kasi nag-commit. Ayan. So, hindi marunong mag-submit. Okay. So, kaya po because si stroke, kaya ganun. Pwede rin. Pero, Harold Egay Vicente, yan, focus na. Okay, so okay na tayo kay Harold. Brother Lance, Yes, bro. pabol lang tungkol kay Harold para at least alam niyo rin yung Oo. konting back. Nung si Kuya Mark nagkaroon ng discipleship, parang leadership, Mm. ako doon, si Harold. Isa sa napansin ko si Harold na parang, kaya ako na, sa kanya yung, from that situation, kaya ako parang nagbigay sa kanya, na inisip ko kung hindi ko siya matulungan, kasi mayroong attitude problem hindi naman Oo. totally, may problema siya sa Mm. paano mag-handle o makitungo. So parang inisip ko, kung hindi ko kaya, baka kaya na salita ng Diyos. Ang goal ko lang, maka-attend siya. So, Oo, since yun nga. nag-commit ako sa kanya na padalang kita 50 pesos GCash. Kasi ang mindset ko, wala siyang pang load that time. Hindi ko Oo. pa sa noon. So, napansin ko lang noon, syempre, hindi naman palagi na maalala ko every Saturday. Yes. Hanggat walang akong pinapasa, hindi siya pumapasok. So, parang napaniwala niya ako na, ay wala talaga sigurong load to. Hanggang sa parang na-realize ko na, habol lang niya talaga na mag-Gcash ko siya bago siya sumali. Parang ganun. Oo. So, sana madidiscern mo rin naman yon. Kaya ang motivation niya to join is money, not to be intimate with it. Parang yun ang something na pwede nagpapabigat ng kalooban na as much as we are willing to give, pero ibang motibo, intention, baka pinifeed lang natin yung ibang desire niya na kaya parang may mali na. Parang kasama na sa mali. Parang pag tinuloy pa rin. Kung sakali makonsider po. Po. Yeah. Okay. Thank you, bro. Oo nga. So, I will see. I noted that talagang okay siya. Alright. Wala. Yun. Ayan. Okay, so how about si Egay naman?
Yan. Si Egay kasi, syempre, ang sitwasyon niya is wala siyang kasama sa ano na family. Tapos hindi rin siya nagwo-work. So, ito naman, hingi din. Hindi rin Opo. siya nagawa ng paraan para kumita siya. Siguro hindi lang natin kita, pero yung as he manage himself, parang hingi din siya. Diba, hingi sa anak niya, sa PWD fellowship. So, I think ang ano naman niya is sa load, syempre, binibigay natin. Kahit nga sino naman ang humingi ng load, bibigyan naman natin. Kasi nga ang purpose natin is ma-encourage them, makahear ng words ni Lord, di ba? At maka-fellowship with the other, ano, di ba? So, yun, sa load, I think walang problema na bigyan natin siya, Yes. Ah, di ba? So, okay lang yon. And one thing din is, kung kay Egay, ay, di ba, ay napunta siya ng ano, ng, hindi ko lang alam kung gaano siya kalayo sa church nila. So, nahingi siya ng pang ano sa ano. Ay, wait lang ah. Ayun, sorry. Ayun, so kung si Egay, kasi alam mo naman, parang nakakadurog ng puso na hindi mo siya bigyan na pamasahe papunta mag-church siya sa Sunday. So, I don't know if it's ano, pero alam mo yun, I think we can give grace to that. Kung magkano lang. Oo, pwede rin po. Oo, kasi yun yung ano niya eh. At least Pero kung makadali. yung walang pagkain, bili tayo ng tinapay para Oo nga eh. nakakakargo di konsensya. Kaya nga eh, talagang kukonsensyahin ka. Kumbaga parang nagiging obligasyon mo na bigyan mo ako kasi magkakilala tayo or magkasama tayo sa group. Yung mga ganun. Diba? Christian So, to, Christian kasi to, bibigyan ako nito, parang ganun yung mindset. kaya ano rin, kumbaga we need to set, ano nga ba yan? Limit, diba? Boundaries, ayan, boundaries. Boundaries dun sa paghingi niya. Yes, So, sir. I think ang pwede natin gawin kay Egay para hindi na siya maghingi ng ganon is pwede tayong mag-pledge sa kanya yung Friday niya. Of course, mayroon na siyang 59 na ngayon, yung go 50 dati, diga go 59 na. So, we can pledge that weekly and then yung pamasahe niya sa church and yung sa weekend, siguro pwede nating bigyan ng hindi ko kasi alam kung magkano yung kanyang inaano. So, pwede 150, Sir natin Lance. 150. 150. Oh, yun, Or pwede natin. 200. 200. Pwede natin siyang bigyan ng weekly na 200 and Kasama na then po. kasama na nga yung basta every weekend. Let's say Ah, 59 ay every basta pwede natin siyang bigyan ng every Friday ng load na 59 and then I don't know kung okay kay Brother Angel at saka Brother Mike Don yung 200, 800 per month. Sa weekend lang. So Monday to Friday, siya yung bahala. Talagay mo bro, Angel. Ah, okay na naman po, Brother Lance. Ang akin kasi parang di naman sa standard ko, basta sa akin, yung honesty ba na, Oo. kasi sa akin, mamaya,
parang binigyan niyo po. Tapos the next day, dumirekta sa akin, bro, wala talaga ako makain. Yung pagkain ba? Parang minsan, Oo. parang pati ba naman pagkain. Pero mamaya, mababasa mo sa, kain tayo. Parang Oo nga. hindi consistent na humihingi ng pagkain, tapos maya-maya, kain tayo. May way naman pala siya. So parang sa Mm. piling ko, nagbabaka sakali, di ba? Na Yeah. makalusot. Parang ganon. Oo. Ngayon kung 200 pesos weekly, 800, at at na-secure naman po kayo, mas kayo pa makalame na talagang ang purpose ay makapag-church siya, nag-guide natin siya sa tama at Oo. tulong na rin po yun. Okay lang sa akin. Parang lang, ah, sana, hindi natin alam kung sino pa yung mga dinirekta niya. Kaya yun po Oo. sana, alam kong iniisa-isa po natin, Brother Lance, yung mga tao. Oo. Pero kung paunlakan niyo po ako, ang ina-anticipate ko po kasi, yung experience ko din, kasi nga internalize ko, kay Lord po ito, yung PWD, Mm. ang direksyon natin dumami eh. So sana parang yung mga binibigyan natin, pinupost natin binibigay, nagbibigay din ng go signal sa iba, pwede pala. At sa iba pang parang Oo. people na bago na in the future may need din. Pero Yeah. hindi natin control yung ibang, sabi niyo po kanina na na kay Lord na yon. Pero hindi nila alam kung ano yung mga na-experience natin na bandang huli, parang na-realize natin, tulong ba ako? Kinukonsinti ko lang to. Oo nga eh. Yung pagtulong natin sa mga taong katulad ni Egay, ay hindi na kailangan dapat i-post pa. At sila naman na sanang humingi sa inyo, kung kay Kuya Mark, na hindi naka-post ba na parang Nakapost nabibigyan doon. iba na. O pwede palang Oo. humingi dito at iba naman, bigyan ko to. So hindi natin alam kung sino ang sinusundan nila. Kasi Kaya ang nga. experience ko, may ilan sa kanila, i-advance ko na si Ometer, mayroon silang Oo. way na para matats ang puso mo. Pag nagbigay ka, tututukan ka na nila. So inaalala ko Oo. yung mga Every darating. time may pangangailangan, hingi na sila sa'yo. Oo, parang mayroon silang babakurang tao. Parang nagfi-fishing sila doon sa PWD kasi nga pwede silang mag-request doon eh. Yeah. Maglalambot din ang puso ng mga bago, di ba? Parang hindi nila alam. Ewan ko, parang ako parte, magigilty ako pag malaman ko na conviction nila yon. Pero at least, kung Oo. alam nila ang totoo, would they still give? Dahil hindi nila ang totoo. Parang ganun. So sana, Yeah. in general sana, kung sakali lang na i-post doon na, kung may mga pangailangan kayong tulong, i-message nyo na po si Mark at yan po ipapadala po sa core. Pag-usapan po natin. Wag na parang para maging malinis ba yung chat room Oo. natin. It's all about God, Bagay. kung ano Yeah, purpose ng oo. PWD. Kaya nga. That's a Pasensya good idea. Oo, magkakaroon tayo ng point of contact pagdating sa tulong, tapos sa pag-redesisyon na ng core. Opo. Kasi Oo, sa tapos tuwing magkaroon tayo pinupost ng nyo yung standard na. binibigay, it's giving them the signal na pwede ako humingi pa ulit. Pwede ako humingi. Oo. Pero kung direkta, at least, na-evaluate natin sila individually. Kumusta yung binigay sa'yo, etc. etc. Tapos, nakokontrol na natin ang mga future possible na Oo. mangyari. At napoprotektahan natin yung mga bago. Kaya Kasi nga. ako, excited po ako na for God's glory, dadami tayo this year bago mag-December. Parang ganon. So parang, kaya siguro tayo nag-usap ng gusto para mas mapaayos natin, para hindi maka-apekto. Parang tayo na lang mag-absorb ng mga ilang problema tungkol sa mga pagbigay. Huwag na ma-apektuhan Yes. ng iba. Kaya Parang nga. ganon. So mas maganda siguro na hindi na natin sila pag-postin doon sa PWD Fellowship ng ano nila, no? Ng kanilang mga request, yung mga gano'n na paghingi ng tulong. But ano na lang, pag-pray. Diba? Opo. Originally kasi, pag-pray niyo po ako,
may sakit yung ganito ko. And then eventually, kapag ka mayroong, magsishare ng pangangailangan. Opo. Saka pwede rin po, Brother Lance, na kasi sa akin, naniwala ako marami mababait sa PWD. Parang Hmm. lang natin silang ingatan at protektahan din. Pwede Yeah. naman natin sabihan sa kanila, opo, may mga kasama tayong tinutulungan natin dito in a regular basis. Pwede kung gusto niyo pong supportahan sila, mayroon pong fund. Parang sa tulad ng tinuro niyo sa akin, suportahan ng fund, tapos at least tayo, mas kilala natin yung mga dapat tulungan. Nakakatuwa nga ang isipin na napaka-fair nyo para isang guni pa sa ibang core. Para makuha talaga natin na, ito, napagkasunduan. Fair. Kaysa naman individual na pumupunta doon sa tao na at the end, baka mag-away pa. Then, experience ko na konti. That's a good idea. I think mas maganda nga yun para may isang point of contact na lang sa Opo. ganun. And sa tayo naman, syempre, we will try to decide dun sa maganda yung ginagawa natin na nagpo-pooling lang tayo, boto. And then that's it. Kumbaga, parang lang yun parang draw lots, kumbaga. So at least, whoever, will give kung magkano lang ang amount. Diba? And then siguro, increase the options. Saka Brother Lance, parang tama si Kuya Mark na sa akin, opinion ko lang din. Wala kasi silang idea kung magkano ang fund. Oo. Para bang kung maraming humihingi o kung may regular na humihingi, mindset yung ibang mga datihan or baguhan na, may fund sila. Baka mamaya mag-imagine sila na ganun kalaki. Samantalang kung kaya, halimbawa lang, si Kuya Mark lang ang parang contact, tapos we decide because we know better, ito lang fund natin. Mas madali makapag-decide. Ayun. How about you, Bro Mark and Bro Man? Yes, ganun na lang din po siguro, Sir Lance. Yun nga, yung boundaries po. Kasi si Vicente Umiter, yung opinion ko kay Tata Vicente Umiter, nung lately napagsasabihan ko siya, medyo seldom na siya humingi. Hindi na siya talaga, parang naintindihan niya na nung sinasabihan ko siya. Medyo okay na siya. Hindi na talaga siya humihingi na palagi, always. Hindi na siya gumagaling sa akin. Kaya, mag-chat siya ng isang beses, isang buwan. Sabi niya, wala akong pambigas, Kuya Mark. Sabi niya sa akin, ganun. Wala pa kasi akong gawa. Usually, ganyan chat niya sa akin. So, yun, bibigyan ko ng minsan 80 pesos, ganyan. 50 pesos. Tapos minsan 100 pesos, ganyan. Para lang may maisain siya. Ganyan. Kaya pag nagchat-chat, binibigyan ko na lang siya. Kasi hindi naman always hindi na always Oo, kailan lang. Unlike before talaga na, nabibigay ko lang dito ng nandito na naman. Oo. Kaya ganun po. Medyo okay na para sa akin yun siya. Tatay Vicente. Si Tatay Egay na lang. Kasi Tatay Egay naman. Nagtatanong kung may trabaho ka o wala. Itatay Egay. Pero, ayun pa rin. Medyo ano na rin. Siguro talagang siguro mas sila pag nakausap niyo sa Lance. Ganun. Kasi kung paminsan-minsan lang talaga, gana ba naman i-commit natin yung okay lang po yun, pero yung pag madalas kasi parang Madalas nga hindi na maganda yata yung
Yan lang, yung sa akin lang sila. para hindi umabuso. No? Opo. Brother Kasi pag Lance, Yes, bro. kasi, yes sir. kay Vicente Ometer, yung experience ko po, parang, di ba lahat naman tayo gustong makatulong, lalo na Mm. po. Kaya lang, doon na mahirap sa akin, hindi po kayo damay na. Isa kasi parang nagkakaroon tayo ng karapat-dapat pa. So, pinipin natin ang sincerity or honesty. Oo. Ometer, that time kasi, excited ako sa programa ni Kuya Mark. Parang na-recruit ko si Ometer na, wait, sumabay ka dito. Tapos, bigyan kita ng allowance, parang gano'n. Which Mm. is 200 pesos per month. Pinangako ko sa lahat ng umaten kay Kuya Mark. Oo. Sabi niya sa akin, bigyan mo muna ako 200. Di, parang dahil sa kanya, saya lang yung na-advance ko for a month. Pagka-attend niya, di na siya bumalik. Parang good for 1 month. Tapos ang palagi, basta yung may mga punchline sila eh. Si Harold, parang may common term. Oo, na Yan, pangsahe ng pagka anak ko. si Ometer bigas. Parang, ba't palaging walang bigas to? Tapos ang, correct me if I'm wrong, I'm sorry kung masabi ko to, observation lang naman, pwede pa ako magkamali. Minsan kasi parang may kasamang drama si Ometer, yung, sorry po, baka mali nga po ako doon. Gumagawa, lalo na kung may bisita, kasi parang naramdaman ko yun ang ginawa niya sa akin yun, na parang nag-testimony siya, kawawa ako, praise God, tapos mamaya andyan na siya, magko-connect na, yun. Siyempre, bigay ako noon. Ilang beses, na napansin ko bandang huli, ba't parang pag naalala ko nito pag walang bigas, parang ganon. So parang ang hinahanap ko na lang, ang pagtulong madali, ang iniisip ko na lang, yung para bang sana wala ng drama, yung plain lang, kung talagang dapat tulungan, tulong tayo. Parang hindi naman kailangan magpakaawa. Plain. Kaso, doon na ako natuto. Thankful ako, naging part ako ng PWD. Na na-realize ko, iba ako, iba sila. At in general nga po, kanya-kanyang personality eh. How could I judge? Baka yun ang way na, yun ang personality nila. And bottom line, tama ka rin, Brother Lance. Wala talaga siguro eh. In need eh. Oo nga. Ang strategy o way nila eh. Parang ganun. So, kaya lang sa akin, si Egay, yung sinabi niyo po kanina, ay sa akin, partly, agree na po ako doon. Kayo naman po ang makakaramdam sa 59 pesos a week, 200 pesos dahil sa church intention, why not? Para sa akin, ano po? Kung kaya naman, why not? Tapos kay Vicente Ometer, wheelchair, tapos pag may pangailangan bigas, secure lang tayong talagang wala. Ako, o pa rin ako, tulungan natin. In a way, medyo kay Harold lang ako medyo nag-alangan. Kung tatlo na po ang pinag-usapan. Salamat po. Oo. Yun nga rin eh. Si Vicente may sarili siyang source naman ng internet eh. Minsan tinatanong ko rin siya kung may load ba. Pero lagi kalimitan may load naman. So doon lang siya talaga minsan nanghihingi dun sa pagkain kapag wala siyang pinita. Brother Lance, parang nga nakikinig ako eh. Kasi hindi rin naman talaga masama na sabi mo nga, masarap tumulong. We are blessed. Hindi naman tayo maubusan eh. In Jesus' name, lalo tayo pagpalain eh. Parang, sa akin parang adapt. Only that, parang binabantayan lang natin na wag naman na parang to the point na hindi yun ang totoo. Yeah. Na ibang purpose. Parang na ma-feel nila na we're willing to help you. Parang ipakita mo rin sana na help yourself, lalo ka tutulong. Parang ganun. At maging totoo. Kasi hindi naman sila marami. Kumbaga out of 20, 3, 4. Kaya If kaya naman natin in a way, ang habol lang natin maging tama lang yung paraan, sistema. Yeah. Yeah.
So, yun, maganda na ano yun natin sila, magkaroon tayo ng standard talaga na dapat gawin. Kasi at least, ano kasi kung minsan nagiging gut feel na lang. Kasi katulad nung nakaraan, di ba si Marilyn, binigyan natin ng 1K. Kaya nga tinatanong ko sina, ano, sina, nito Harold, kung magkano yung kailangan mo. Kasi kung hindi ka naman magano, so ibig sabihin, wala ka talagang, yung pangangailangan mo is parang pwedeng later na or ano. Kay Ate Marilyn is check up. So, syempre, yung ating background sa check up, tayo rin naman nagpapa-check up. So, kung bibigyan natin siya ng ganitong amount, baka hindi rin magpa-check up. So, at least, nakapagpa-check up na siya. And I'm sure, kumbaga tuloy-tuloy naman yung ano eh. Pero, at least dun sa part na yon naka-help natin, natulungan natin. Pero, hindi naman tayo lagi na, kung may budget pa tayo, hindi, we really have to steward it. And yung mga ganun naman is case-to-case basis. Diba? Kaya nga we involve all the, kasi that money is for PWD, hindi naman sa, natin purpose. Diba? So, yun, I think mas maganda, I think magkaroon tayo ng standard rules pagdating doon and mag-appoint tayo ng pwedeng lapitan. So for example nga katulad tayo mo si Bro Mark kung limit naman siyang nakakasagot kasi ako hindi ko masagot agad talaga. Pag yung mga liban na lang kung katulad ni Harold na nagmi-miss call, syempre natawag, eh, hayaan ko lang and then mini-message ko lang na bro, pasensya ka na. Even si Vicente, bro, pasensya ka na. Di ba sabi ko sa'yo kanina, may meeting ako. Pwede ba mamaya na tayo mag-usap? So, mini-message ko lang sila. And then, hindi ko sinasagot yung call. So, kung mayroong volunteer sa inyo na pwede nilang gagawin nating point of contact, um, yun ang pwede natin gawin. And then, dun sa PWD Fellowship, yun na lang natin na i-reiterate natin yung purpose in joining this group. 'Di ba? Kasi baka nakakalimutan nila na itong group na to is not uh, lang, kaya nga tayo ay may mga mission, vision, house rules. So, tsaka covenant. So, spiritual growth, we have no other purpose in joining this group but for our spiritual growth. So, yun. Last Friday po, galing ako noon sa hospital, nagpa-check up. Buti na malakas ang data, internet habang nasa sasakyan. Bigla akong tinawag ni Kuya Mark about sa mission and vision. Partly, parang party. Pagdating doon na parang nadulas ako o parang I hope nakatulong. Parang nakapag-remind ako sa iba na yung love na papakita hindi lang sa pera. Oo. Parang pagdating sa part na gano'n na masingitan ba na ito yung sistema ng PWD. Pag may pangailangan po kayo, please wag sa ating doon na yan, contact person si Kuya Mark, doon na lang i-remind. Kasi sabi ko doon ako po, naipaalam ko, parang nasabi ko na sa PWD na lang po ako magbibigay para sina brother lang sa mag-decide kung sino dapat karapat-dapat. Kasi nung medyo yan si Vicente, si Harold, si Marilyn, si Egay, yan po yung apat lang naman yata. Yung parang palaging humingi. Oo nga. Pupuntutan ka, yung palagi kang tinitext, mini-message. Parang ganon. Kasi nga, once na magbigay ka, tapos hindi na ako nagbigay kasi sinabi ko na, sa PW na napagsabihan po ako ng core.
sinunod ko po sila. So kahit paano, Hmm. since then, di na sila. Parang Oo. di na nangungulit. Kaya parang nagigilty nga ako. Sabi ko, naku, mukhang si Brother Lance lang kinukulit nila ng gusto. Hindi naman. Si Mark din. Ayun. Pero sa akin, medyo hindi na sila. Kasi palagi yun ang sagot ko. Ay, hindi po. Doon na po ako, sa PWD na po ako nagbibigay ng kahit paano konti. Kasi Yeah. napagsibig po ako para hindi po ako unfair sa Yes. iba. Hmm. Parang yung tinuro nyo sa akin, doon yata nagbigay sa akin ng script na yun o linya na yun. So hindi na. Maski si Marilyn, hindi na. Oo. Okay lang sa akin na kung si Kuya Mark nga lang, ang bubugbugin nila. Or mapin nila na Wala si lang. Kuya Mark. Okay lang. Importante, may sistema na tayo. Ina-anticipate ko lang para Oo. hindi na mahawang iba, maprotection na ng mga bago. Exactly. At least meron tayong standard na pwedeng isagot, no? Doon sa paghingi-hingi nila. Si Kuya Mark, tulungan din natin na bigyan din ng mga ilang ewan ko, maganda rin kasi prepared din si Kuya Mark sa pagsagot Oo. kasi harap Yes. mga Yung script script o mga salitang Kuya Mark, halimbawa, pasensya na po kayo, ito lang po naman, hindi naman po ganun kalakihan ng ating pong fund. So, ito na pagkasunduan. Para medyo palagi silang naalalayan, baka isipin nila. Oo nga, Oo. nagigilid ako dahil wala naman ako specific amount na sinabi sa kanila bigay ko. Baka mamaya mag-isip siya, baka akala nito, laki ng binigay ko. 1,000 lang naman yun. Oo. Kaya nagigilty rin ako. So si Kuya Mark na lang mag-remind sa kanila, hindi ko ganun kalaki ang ating fund. Mm. Kuya Mark. Kaya nga. So, okay ba sa'yo, Mark, na ikaw yung point of contact? Yes po Sir Lance. Okay lang po sa Oo. akin. Ang lang sa'yo is magkaroon na tayo ng standard na isasagot. Yes. Oo, tapos ayaw ka rin naman namin syempre maburden dahil sa'yo lahat pupunta yun. Take it professionally. Yes po. Muna, hindi naman sa inaano namin yung heart mo, but as a group kasi we have to be organized talaga eh. Whether we like it or not, we are already a group, and itong ating PWD fellowship is always centered to the Lord. Kaya nga we really have to pray na kung ano bang dapat namin gawin. Ako nga, hindi ko alam na kung tama to bang ginagawa ko. 'Di ba? So, kaya nga we brainstorm kung anong dapat gawin, and then we come up to a solution. Kasi eventually kung hindi natin to um, itatackle today, kailan pa? And might be magkaroon pa tayo ng mga ibang challenges in the future. 'Di ba? This is not ours naman eh. But in our time, 'di ba, for sure baka other core will come or leaders. 'Di ba? So we have to dun sa mga magiging future servants pa. So at least meron na tayong natutunan natin in our experience, and then ito yung kinamap natin na solution sa ngayon. 'Di ba? And then they can change it in the future how they going to manage it. But for now, ito yung mga nakikita natin pwedeng gawing solusyon. 'Di ba? Sa mga paghihingi na ngayon. Kasi baka nila na foundation na to. This is balik pa rin tayo dun sa ating mission and vision. Kaya nga lagi nating yun, every month para maalala nyo na hindi tayo dito um, foundation na kapag dahil lahat tayo may mga kapansanan, may mga pinagdadaanan. Diba? So, yun. Okay, so let me check yung aking... Okay, so kay Vicente, gano'n na rin na
Syempre, of course, pag humingi ng load, pero yung kanyang once in a while kasi, unpredictable kasi yung si Vicente eh. Oo. Oo, unpredictable yung kanya eh, na pagka wala siyang bigas. So, usually, yun lang naman ang kanyang ano. So, I think, kung mga ganon, pangtawid lang niya, 100, 150, magkano na bang kilo ng bigas ngayon? 50, no? 50. So, at least kung ano siya, 2 kilos, makaka, Yes po. siya, survive sa coming days. Usually pag ganun, kahit kung sino ang bigyan na lang. Oo, Basta kung ganun yung... my heart. Kaya lang, syempre, Oo. kaya ang ano natin, dahil pupunta siya sa'yo. And then, yun naman yung, yung nga palang number, hindi ko pa nabibili. At saka, di ba, usapan natin is send kay Bro Dondon. Ay, oo pala. Bili ako ng SIM card tsaka yung cellphone. Kaya lang, kailangan yung number i-register dun sa tapos mataas yung security para, Oo, yung number, may registration yun. oo, under dun sa name ng taong yun. Brother Lance, Yes, bro. i-check mo nga kung tama yung opinion ko lang po. Para bang halimbawa, tawag kay Kuya Mark, si Kuya Mark, parang konting background check, tapos i-report niya sa chatroom ng core, ito yung mga humihingi, parang katulad na ginagawa niyo para at least kita po natin lahat na ito ang hinihingi. Tapos pagkakasunduan, tapos pag napagkasunduan, i-inform ni Kuya Mark yung tao na pasensya na po kayo, ito lang po na pagkasunduan. Parang ganun. Oo. Sa tingin ko, I don't know if okay lang. Kasi syempre, yung core group natin is magiging crowded rin sa mga message. Magawa kaya tayo ng chat group yung financial needs ng PWD fellowship or assistant group para lahat ng iaano doon ni Mark is about dun sa mga humihingi ng tulong. Pwede po. Hmm. Para madaling mabacktrack din kung Oo, sino yung- na tungkol lang doon, isang subject lang. Opo. At saka pwede rin dun, Kuya Mark, Kuya Brother Lance, in the future, no? Kung may project tayo, o ito, parang tayo ang nag-initiate, pwede rin ba sa Oo. Oo, syempre. financial? Yun, yung mga ganun. Basta may involved na pera or project, so we can discuss there. Yun, kasi syempre, ayaw naman natin na stewardship. Pinakamahalaga kay Lord yun. Opo. Okay, so si Bro Mark, point of contact. Tapos sa Bro Mark, pwede ka bang gumawa ng mga yung script na pagka humingi ng ganito, i-ask ko po muna sa core and then I will be praying for you. Tapos sa balikan po namin kayo. Sige po. Nagagawa ko, sir. Yung mga basic lang, I'm sure it will be case-to-case basis pero at least alam natin na papa-approvean and make sure na alam nila na kumbaga pinag-ambag-ambagan to ng mga hindi wala tayong sponsor na mga major companies na mayayaman, mga PWD ang nag-aambagan. Pa ba? Brother Lance, masingit ko lang, to daw baka future pa to may entertain. Oh, yes, bro. Parang ako si Kuya Mark, sa financial, naisip ko si Brother Michael, masipag mag-pray eh. Maganda Oo. rin chatroom ng mga prayer request kasi natatapunan dun eh. Parang Oo mayroon nga. na ang focus. Ito yung mga prayer request for the week ko. Oo. Si Brother Michael, I mean sa akin lang po, na-recommend ko lang po. Si Actually, Brother. dating yun ni Brother Dondon,
busy na siya ngayon. So, pwede siguro kung okay kay Brother Michael, Apo. ah, Kasi pag he si can, Brother Michael maghingi ng prayer request eh. O oo at nga least eh. Thank you, may Brother Michael. direction doon. Mm. Tapos pag nakikita yun ng core o kung sino pang mga prayer warriors, yun, may nakapokus sa prayer. Kasi minsan may prayer request natatabunan dun sa PWD eh. So Oo nga parang eh. nag-pray. Pero kung merong parang committee o nakapokus na parang si Michael, baka kinuha niya tayo, kinuha din niya si Sister Gloria, mga prayer warriors ba? O ito Mm. pag-pray natin mga prayer request ko. Ay, wala, nasingit ko lang po. Oo, Inalay ko lang. tama. Pwede. Oo. Actually, ang nun, ang dating usapan is si Bro Dondon yung magko-collate ng mga prayer requests and then magpo-post siya ng ano, ah ano ba yun? Pag hindi daily, weekly. Basta ganon, na prayer requests. Parang Hindi dun, na gawa. parang may makakapasi, kasi baka may biglang prayer request na humihingi. Pero makukonvict tayo na, uy, tulungan natin to. So, ipapasa ni Brother Michael kay Brother Mark, o ito, Mm. may kinalaman sa financial to, parang hindi humihingi. Pero parang deserve, tulungan natin. O parang ipapaalam ulit sa core. Parang may ganun. Wala, Yeah. imagine lang. Kasi may mga tao din na hindi rin pahingi. Mm. Exactly. So, yun. Yun siguro yung kailangan natin So, gawa tayong chat group for one is for PWD assistance na kung ano yung ibibigay natin. And then, prayer group, no? Na ililid ni Brother Mark. Pwede po, pwede sir. So, ang kailangan lang nating ay i-educate yung mga members. Eh di siguro, mas maganda na point of contact will be Bro Michael as well. Para hindi rin ma-plug yung PWD fellowship. Yes. Tapos, at the end of the day, i-summarize na lang. Yun nga siguro. Kung okay kayo with Bro Michael, so syempre, additional yan. Ano po? Yes, okay po sa amin, Sir Lance. Mm. So, Brother Chinese. Dan, Yes, bro. doon nakikiramdam ako kung moving on, it's another idea. Oo. Ay, pwede na po. Oo, sige, another idea, bro. Okay. Yung ginagawa naman po, parang kung pwede lang po na talagang yung most of the time si kayo po, brother and si Kuya Mark ang MC, yung para Mhm. mabigyan emphasis na i-welcome ang mga baguhan, yung ma-monitor natin na first, second, third timer para makip natin, para may ganun kasing parang may ganung atmosphere minsan, di ba? Halimbawa, si Michael bago, welcome natin. Balik ka sa next Friday. Tapos, next Friday, nag-show up. Welcome back, brother. Yung parang na-emphasize yung bago na. Oo. Gusto. To the third attentive. Parang may ganong klase na. In a way, I believe baka makatulong sa mga bago na ma-feel nila na very much welcome. Yung warm. Kasi na-feel ng konti sa unique, parang naramdaman kong inano ni Ate Tess, yung kinausap. Oh, kumusta? Balik ka ha.
Parang Oo. sa PWD, kung makopya din natin para Tama. mas ano yung mga bago nating kasama. Yung mabigyan ba ng ano. Kasi pag nagbubukas tayo, nakapokus na tayo sa program. Hanapin natin yung mga bago o yung mga bumalik para masanay silang bumalik. Yep. Na-excite lang ako kasi parang si Alfred Cruz, parehong bumabalik na siya sa sa PWD. Yeah, unique. Okay. Sige. Palagi siyang attend eh. Para Ayun. mas lalo ma-encourage. Mayroon din akong bagong target si Kuya Jerry. Open din siya. Kinoconnect ko muna para hindi naman, gusto ko kami muna yung relationship bago ko siya imbitahan dito para ma-feel naman niya na may kaibigan siya sa loob. Yun yung ginagawa ko eh. Pakapasok, parang dinideliver ba? Ayan na. Tapos yung group ng sasalo. Wala lang, hindi lang po. Okay, bro. Sorry, nagkatahulan yung mga oras na namin. May dumating magpatuhan ng tubig. Ayun, maganda yun. Actually, mayroon tayong program dati sa din, follow up. Bukod doon, I think we can, doon, sa nagwe-welcome. Minsan hindi sila nagsasalita. So, parang ang question, may mga baguhan ba tayong makasama dito? Mukhang bago to si Ricky. Hindi Oo. nagsalita. Sino ba nag-invite kay Ricky? Parang maano lang si Ricky. Mabantayan ba? So, parang ako, tinitingnan ko agad din sa attendance. Mukhang may bago. At sa akin nga, para sa akin, kung regular na nabalik na si Ricky, di ba bago yun? Parang gano'n. Oo. Ayun. Sige, lagyan natin ng ganun. Okay, so volunteer. I think we need to kung sinong pwedeng mag-lead doon. Kasi para may assignment tayong mga core. So before, mayroon tayong may binigay kay Bro Don na attendance sheet na doon saan nga ba yun natin? Meron akong binigay sa kanya kasi siya na daw ang bahala sa sa attendance. So kiniklik niya lang doon yung tao kung umattend. Hanapin ko sa Google Drive ko. Yung respond form, Sir Lance? PWD Fellowship Attendant. Ito, nakita ko. Kasi bukod doon sa mga bago, ay makikita mo rin kung sino yung mga hindi na nag-a-attend. Para lang makita nyo, ha? Kukunin ko yung link. Ayan. Oo nga, ano na kayang ano doon? Ano na yung Siyempre, baka busy na si Bro doon, hindi na maasikaso. Pwede bang brother Lance pag-pray ko? Sige bro, siyempre. Pag-pray ko. Then, abisan kita. Okay, Ayokong sige. basta i-grab lang, pero parang convicted. Very important yun. Commitment yun. Monitoring yun eh. Oo. So, ayun. Ipag-pray ko po. Then, kung okay Sige. lang. Opo. Oo. Yan lang. Bagal Tama lang. ba idea ko doon, Brother Lance, na
yung kung yan ay parang, allow me for the term, parang committee follow-up. Yung sa follow-up na yan, monitor natin kung sino na yung hindi na pala attend, 3 beses na ito hindi nakaka-attend, follow-up na natin to. Tapos, pag may bago, mayroong message na pwedeng ma-receive sila, welcome po, we're happy to see you, sana makita namin kayo. Hanggang sa third, hanggang ma-feel nila na they are yung makapasok na ba sila sa yun na-imagine kong parang role. Ang Oh, yung mga tawag, ganun. ang term na nagamit niyan, what's the time? Ang tawag sa akin nun ay consolidator. Okay. Medyo, ayun nga lang, monitoring, bantay. Check attendance, parang ganun, bantay. Okay lang, Brother Lance, pag-pray ko, tapos sabisuhan kita, ha? Sige bro, thank you. I mean, kung possible, by the time kung i-release ko ni Brother Dondon yung Oo naman. papa. Thank you. Sige, share ko rin sa itong file. Kasi yes, no lang naman yung ano. Ayan. So, kung makikita mo dun sa group chat, makikita mo yung PWD Fellowship attendance. Nakailang, ano lang, ilang weeks lang, 1, 2, 3, 4, 5 yata. So, meron dong, i-click lang nung mag-check yung yes, maten ba si no. Tapos, yung date, lalagay niya lang yung date. Attend Po sa chat? Ha? Nasa chat po? Nasa chat ng core. Tapos, attendance, date of attendance. Sa Zoom. Sige po. Ayan. Ayun. So, may check lang yan. Kasi hindi man tayo sobra ng mga 50 Opo. meantime. So, titingnan mo lang naman kung nag-join. Opo. Or hindi. Tsaka average po ng 17 to 20, 21 yung Oo, ganun nga. That's true. Ayun. Sige po. So, yun lang. Assignment ko, talk to Harold, Egay, and then Vicente para introduce yung bagong system. Tapos, gagawa rin ako ng pinaka procedure na based on our meeting for today na pagka magre-request doon kay Bro Mike Abe, and then pag-uusapan ng core, and then saka pa kung ma-approve or not. So kung baga no promises. Pagdating naman doon sa prayer, so they can send it to Bro Mike, and then Bro Mike can make a list. Pero parang there's something off with that. Kung didiretso kay Bro Mike. Yo, pwede rin po. Pwedeng i-direct. Pwede i-direct na lang. Oo, mas maganda siguro i-direct na lang nila. Oo, si na rin ang mag sa household prayers. Siya na rin lang ang mag-post every day. Yes. Sa i-collate niya yung mga families, mga pangalan, family ni ganito. And then siya na rin mag-divide kung sino-sino, kung ilan sila, divide by 7 or 6, depende para may isang araw na pahinga. So, I leave it to Bro Mike. Okay lang ba sa iyo, Bro Mike? May Rinig niyo, sir. Opo. so meron ka namang list ng PWD membership. Check ko nga yung access doon kung parehas pa rin. PWD Fellowship members. Si Bro Mark
Si Bro Mark wala eh. Yung email niya, sir, doctamamichael05@gmail.com. Michael05@gmail.com. Papa. Yes, po. Ayan, sige, send. Bro Mike, nag-email na ako sa iyo yung PWD welcome form. Nandyan yung natin, mga details. Baka nga pala dun sa nakita ko dito mayroon tayong listahan ng Bible. Dun sa mga bagong members mo, Bro Angel. Tapos Bro Mark, paki-note na lang dun sa natin sa PowerPoint ilagay kung sinong may gusto ng Bible. We can give Meron? them and send them Bible through Ayun. through Shopee, Lazada. Bra- Yes, sir. Brother Lance, request na ako. Oo. Si Roger naging ng Bible. Yun naman pala Tagalog, English, Apo, Tagalog po. anong version. Kasi akala ko meron pa ako rito, wala na pala, nahiya tuloy ako. Okay. Thank you, thank you. Sino yon? Si Roger Limena, Rogelio Limena. Rogelio Rimena. Nandito ba Opo. siya sa list? Nakapag-fill up na ba siya ng form? Na accept mo na rin siya sa chat room. Nakapag-send na raw siya. Rogelio Rimena. Parang wala. Dito lang na mga bago ay si Johnny G. Cuenco, Aren Negrelio Santos, Ricky Peralta, Aurora Manz, Reginaldo Caringa. Sabi niya, Iba po dalawang yan. beses. Iba po yan. Ay di pakisend mo na lang ulit sa kanya, bro, no? Apa. Oo, para sabi mo baka hindi niya na-submit. Baka So, hindi na yung sagot. niya na lang. Check. From volunteers. Ayan. So, yun. Visit nyo na lang yung nilagyan ko ng sheet name na September 11. So, ito na lang yung aking balance of Buharo Mega Center. Yeah. Sorry, magulo yung notes ko Ayan, si Bro Angel na dito. We'll pray muna sa welcome at saka attendance. Tapos si Bro Mike yung sa team lead ng prayer team. Si Bro Mark point of contact yung assistance. Ako yung Dr. Harold. Bro Mark, ikaw na mag-create ng group, bro, for yung sa PWD assistance. Apo. Yes, sir. Add mo na lang tayong lahat ng call. Hindi na po doon sa core? Iba? Sige. Okay. Hindi, ibang chat group para hindi ma-flood yung chat group natin sa core. Okay. About assistance lahat. Okay, sir. Tapos,
Yun, okay na siguro, no? May additional pa ba kayo? Okay na po ako, sir. Okay na rin po ako. Okay, okay. Si Bro Mike, Yes, okay na po din. okay na siya. Alright, sige. I-share na lang natin to kay Bro Dondon. Bro Angel, okay lang. You can close us in prayer kung wala na. Ay, sige po. Thank you, bro. Let's pray. We praise and worship you, Father God, Lord. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyo. Lord, patuloy niyong bantayan ang aming pong mga puso, ang aming pong motibo, intention sa lahat ng aming ginagawa. Tawa ito po ay para sa inyo. Dito tungkol lang po sa PWD. It's all about you, God, na kayo po ang mag-glorify. And by that, patuloy niyo kaming tulungan, turuan, samahan, pangunahan, Panginoon. At lahat ng aming pong mga napag-usapan, Panginoon, we just have the faith, Panginoon, na kayo po nanguna. At yung implementation nito, application nito, Lord God, Lord, sa biyaya mo, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging maayos ang lahat. As we commit to you, sabi mo sa Proverbs 16:3, commit to you whatever we do, and you will bless, Panginoon, you will make our plan successful. Lord, so we commit to you, Panginoon, yung mga napagkasunduan, especially yung sa assistance, sa panguna ni Kuya Mark, Lord, give him the wisdom, Panginoon, at pagpalain niyo po, Panginoon, ang direksyon ito. Even, Panginoon, yung sa panguna din ni Kuya Michael, patungkol sa mga prayer request, Lord, patuloy, Panginoon, ibigay mga anointing din sa kanya. Lord God, patungkol sa paglapit sa inyo ng mga panalangin ng mga members ng PWD. Lord, patuloy, Panginoon, na pangunahan niyo rin po ako, Lord God, pagandaan. Help me, Lord God, patungkol po, Panginoon, sa attendance, Lord God. And I pray, Lord God, na patuloy, Panginoon, ng yung pagsama, panguna kay Brother Lance, pakipag-usap sa mga concern na tao, lalo na kay Harold, Panginoon. Lord, patulang wisdom na kayo po ang magbigay, Panginoon, sa kanya. At kayo, Panginoon, makapangyari, Panginoon, dahil hindi naman po namin talaga alam ang marok anong totoong kalooban sa loobin ni Brother Harold at iba pang, Panginoon, mga concern ng tao, Lord God. Lord, sa aming pong ginagawa, Panginoon, ang PWD, Panginoon, ay sa inyo. Sa iyo to, Lord God. So we just recognize, Panginoon, na kayo ang makapangyari, kayo po ang masunod. We're simply your servants, Lord God. Help us just to be obedient and willing and available, Lord God, na magpagamit at maglingkod talaga sa inyo, Lord God, ng totohanan, Panginoon. It's for your glory, Lord God. Honor and glory is talagang sa inyo lamang, Panginoon. Nikurot, Lord God, huwag niyong pahintulutan na sino man ay, Panginoon, ay kumuha ng glory na yon. Ito ay sa inyo, ito ay para sa inyo. And it's through you, Lord God, sa biyaya mo, lahat ng ito ay magiging maayos, makabuluhan, fruitful, sapagkat sasamahan at sinasamahan niyo kami palagi. Salamat sa meeting na ito, Panginoon. Patuloy mong samahan si Kuya Dondon sa kanya pong ginagawang paglilipat. Provide mo po ang mga pangailangan niya. Kalakasan, Panginoon. Tulungan mo siya, maging Panginoon sa pintong paglipat din nila Kuya Mark at Michael. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maging maayos at ano man pong kailangan, kayo pa rin po mag-provide sa kabuuan, Panginoon. We don't have to be fearful about sa fund, kasi hindi nyo kami pagkukulangin, Panginoon. Hanggat ang aming motibo ay mapagpala kayo at makatulong, Lord God, hindi nyo po pagkukulangin, Panginoon. Ang assistance, ang financial, ano man po pangailangan ng PWD, Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na mangyari sa PWD Fellowship ang pinakalayunin nito na kayo ang maparangalan at makapag-akay pa ng marami sa iyong paanan at lumago kami, ma-transform kami lalo, maging Christ-like lalo, Panginoon, through this ministry, Lord God. Be glorified, Lord God, sa lahat ng ito. Ito po hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. Thank Thank you, you Lord. po. Ay, Bro Thank you, Mark, Lord. question.
Yes po. Since ikaw yung mag-monitor dun sa PWRP assistant, okay lang ikaw na yung maghawak ng cash natin tsaka yung GCash. I-forward Sige, sir. ko sa yung budget Apo. Yes, sir. para kapag na-decisionan, hindi mo na ako hintayin na pakitransfer na lang po itong ganitong amount. Yung mga Sige, ganon. sir. So, Ah, alam mo na monitor mo naman yung ano, di ba? Ita-type mo lang, sundan mo lang yung ginagawa. yes, sheet. Apo. Okay. Ayun. Thank you. So, ito na nga ba yun? Ayan. So, sorry na bigla lang nag-come up. So, ito kasi yun. Ita-transfer ko na lang sa'yo yung natirang fund na 474091. And then, itutuloy mo lang siya. Dito. Yan. Type mo lang, data, check up. In-identify ko kasi ito na ano kung medical, yung mga ganun. Yes po. Yung pumapasok, nilalagay ko lang donation. Pero dito sa description, just always a little bit of a detail para dun sa mga makakabasa is ma-check nila kung saan ba napunta-punta kasi accountability natin kay Lord. Yes po. Yan. Tsaka para 474 po ang meron tayo ngayon. 4,743.91. 4,000. Oo. So, dun sa mga magpapadala, kay Bro Mark na rin natin ibigay yung ating John assistant. Alright? So, pag-aralan mo na lang to, Bro Mark. Ginagawa ko ng summary pero dito ka na lang mag-monitor sa transaction para yung mga reports. Tulungan kitang gawin. Alright? Sige po. Okay. May access ka naman yan, no? Tingnan ko. Okay, si Brother Ed. Commentor lang pala ako, sir. Commenter Ganun pa rin naman. yan, di ba? Hindi. Editor ka dapat. Ayan, Ikaw ba? sir. Yan. Yan, sir. Ako yan. So, gagawin kitang editor. Ayan. Okay? Okay. Alright. So, thank you, Bro Mark, ha? Praise Ang God. bahala, bro. Salamat. Appreciate it. Okay. Thank you, Brother Angel, Brother Mike. Okay. God bless. Angel, salamat sa time. Sir Lance. Okay. Thank you. Ingat. God bless po. Okay. God bless.